Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. LTO kumasa sa hamon ng DOTR na pabilisin ng 3 araw ang paglalabas ng mga bagong plaka. Yan ang MBC TV Network News ni Rose Baviera. Kaya na mapabilis sa 3 araw ang paglalabas ng mga bagong plaka ng motorsiklo. Ito ang tugon ng hepe ng Land Transportation Office o LTO sa hamon ni Transport Secretary Vince Dizon sa ahensya na pabilisin ang pag-release ng mga plaka sa mga motorsiklo at 4-wheeled vehicle. Sa panayam sa 2x2 ni Assistant Secretary Vigor Mendoza, sinabi nito na sa ngayon, tumatagal ng 5 araw ang pag-i-issue ng plaka ng LTO. Pero susubukan aniya ng ahensya na paglabas pa lamang ng sasakyan ay may plaka na ito. Ito aniya ang pinag-uusapan at pinagpaplanuhan nila kasama ang mga dealer at manufacturer ng mga plaka noong nakaraang taon pa na inaasahan ng maimplementa ngayong taon. Kung wala nang problema, we will do a pilot run, siguro 1 or 2 dealers. Tapos kung maganda ang maging resulta, kung meron pa kami kailangan i-adjust, kung meron pa maayos na, then we can propagate it nationwide. Para naman tama naman sa Secretary Vince, we can do something better than what we have done. Dito, i-a-advance ang pag-allocate ng mga plaka sa mga dealer. Kailangan pa aniyang ayusin ang accounting at inventory management. Ngunit ito ay mga backroom concern lamang na kakayanin naman ng ahensya. Sa Marso, may i-introduce rin ng LTO na tracking system para sa mga motorista kung saan nila pwedeng i-track ang proseso ng kanilang mga plaka. Dito pwede ring mag-request ang motorista na i-deliver ito sa kanilang bahay. Nang tanungin ukol sa issue ng milyon-milyong backlogs ng ahensya sa mga modelo ng motorsiklo noong 2014 to 2018 na hindi pa rin nakakatanggap ng plaka, ipinaliwanag ni Assistant Secretary Mendoza na umuusad na ang pagre-release nito. Noong 2023 mula sa 13 million ay bumaba na sa 9 million ang backlogs ng LTO. At bagamat nagkakaroon ngayon ng issue dahil sa delayed na budget, tiniyak naman ng hepe na lahat ng backlogs ay maihahabol na mai-release ngayong taon. Sa pagtaya ni Mendoza bago mag-Hunyo, 5 milyon na inaasahan ng finished product, habang ang 4 na milyon na natitira ay ipoproduce na ng planta. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Baviera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, operasyon ng POGO sa bansa, di nag-guerrilla type. Hindi nag-guerrilla type ang operasyon ng POGO dahil patuloy ang paglaganap nito sa buong bansa. Ito ay dahil sa kaliwat ka ng operasyon na ikinakasan ng mga otoridad. Sa ngayon, pinalakas pa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang kanilang operasyon upang masugpo ang lumalaganap na operasyon ng POGO. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, na kumakalat na ang operasyon ng mga iligal na POGO, hindi lamang sa Luzon kundi pati na rin sa Visayas at Mindanao. Sinabi ni Casio na batay sa mga operasyon na kanilang ikinakasal laban sa POGO, hindi na sila nag-ooperate sa maliliit na grupo kundi malakihan na. Nitong nakaraang linggo at nakalipas na araw, ni-raid ng PAOK ang isang mega scam hub sa Parañaque at Pasay kung saan daan-daang foreign nationals ang naaresto. Aminado ang PAOK na nakababahali ang sitwasyong ito, dahil indikasyon ito na marami pang natitirang iligal na POGO sa bansa. Nangako naman ang ahensya na mas paiigtingin pa nila ang kanilang operasyon upang matiyak ang ganap na pagpapatupad ng POGO ban. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.